Hello guys, what's up? At ako ito si Jello, ang nag-isang charotero sa buhay mo. At ngayong umaga nga guys, ay naghanap nga ako dyan ng mauulam. At syempre, dahil nga nasa probinsya tayo, medyo gusto ko rin naman yung mga fresh na gulay from the farm. At ayan nga, naghanap na ako ng gabi dyan sa may gilid ng bakuran namin. Hanap nga ako dyan. At ang mahalaga nga sa gabi guys, ay may malaking laman. Sino ba naman ang ayaw ng malaki? Diba? Lahat naman gusto yun. Charot lang po. At ito nga guys, habang nag-ikot-ikot ako dyan, ay nandiyan naman yung aking pamangkin at ang aking nanay at si auntie. Tinulungan na nga nila ako maghanap at syempre, kailangan naming lutuin yan dahil nga magtatanghali na, wala pa rin kaming ulam. Habang naghukay nga kami dyan guys ng gabi, naalala ko dati nung bata pa ako, nagtatanim talaga ako ng gabi na malaki at lampas pa nga yun sa akin. Di ko lang alam talaga kung anong edad ko nun, pero natatandaan ko na lahat ng mga gabi namin ay lampas pa talaga sa akin at binibenta nga namin yun guys. At ngayon nga ay kukonti na lang yung mga gabi dyan at medyo maliliit. Ewan ko, siguro tumangkad din ako ng konti. Ayun no. Sabi ko nga dyan guys, syempre kailangan na namin yung hugasan at balatan para naman maluto na. At sabi nga ni Malin, yung pamangkin ko ay siya na daw yung assign doon. At si auntie nga ay medyo nanonood na lang sa amin at nangangati nga daw. Nga na matatanda, kapag nangati daw ay wag daw kakamutin. Kasi nga daw, baka mangati na rin yung niluluto mong gabi. At damay-damay na, ibang klase talaga yung gabi kapag nangati siya. Dapat mangati ka rin. Charot lang po. Papapansin nyo nga guys, may 2 piraso ng nyug dyan. Siyempre, napulot ko lang yan sa kapitbahay. Joke lang. Siyempre, bigayan ni nanay. At naipon na yun dyan guys sa may kubo-kubo namin. At mano-mano ko kayang babalatan. After 10 years nga, nakapagbalat ulit ako ng nyug. Dati nga ngipin ko pa yung ginagamit ko dyan nung kabataan ko. Sa Maniwala kahit hindi. Bigla naisip ko tuloy, kung nasa Manila lang ako, di sana hindi ganito. Pahirapan nga dito guys sa probinsya kapag magluluto kayo ng gulay. Talagang kailangan kayong magtiyaga para din makapagluto ng masasarap na mga pagkain o ulam man yan. Ikaw sa Manila sana, hindi sana, mabilis lang. Minuto lang yun. Siyempre, meron ng dekuryenteng kayuran. At isa pa guys, meron talaga tayong ginagamit na powder. Yung cocoa powder milk, hindi lang ako sure pero yun na rin yun. Wag lang si Coco Martin, iba naman yun, tao yun. Diba? Guys, habang nagbabalat nga ako dyan ng nyug, niisip ko nga baka abutin pa ako ng kinabukasan dyan. Eh, sa tigas ba naman ng balat ng nyug na yan guys at medyo may katandaan na rin siguro. Pero syempre, iba talaga kapag yung mga ingredients mo ay fresh from the farm. Bukod na sa fresh, talagang natural na natural lang yung lasa niyan. Walang halong preservatives. At syempre, mas safe yan sa ating kalusugan. At kung mas pipiliin pa ako, syempre magkakayod na lang ako, magbabalat na lang ako ng nyug buong araw. Kaysa naman madihado yung kalusugan natin, di ba? Kahit sino naman, lahat gusto maging safe. At syempre, kapag nakakain tayo ng masarap, mas gusto rin natin healthy sa ating katawan. Ayun, no? Alam nyo ba guys, na kapag taga-probinsya kayo, taga-marami kayong malalaman na luto dito sa gabi. Minsan, yung tangkay niya ay iniihaw yan o kaya yung iba nilalaga naman at sinasasawan niya lang ng suka. Dati nga yung tatay ko talaga, kung nabubuhay pa siya, ay talagang gawain niya yan. Iihawin lang, tapos babalatan, tapos sasawasan namin sa suka. Ay nako, talagang mapapasarap ka at mapapasabi ka ng, sarap talaga, tsaka ibang lasa. At syempre naman guys, meron din mga ginagataan yan. Alam mo yung tukway? Di ko alam kung tagang tukway o tangkway yung tawag doon. Basta yung gumagapang na parang ugat na may dahon na galing sa gabi. Yun nga guys ay pinuputo lang tapos nilalaga lang din. Depende kung anong trip mo, pero masarap yun kapag may suka o kaya ginataan. At isa naman guys ay iniihaw din yan laman yan. Ang laman nga pala guys ng gabi, napakasustansya. At syempre kapag inihaw mo yan, alam mo parang lasang bundo, lasang kamuting kahoy talaga. Guys, sa pamangkin ko na pakunin na ng baso yung kanyang anak. At syempre bit-bit nga yan, baby Nel. At wag daw siyang tatawagin baby Nel kasi nga may anak na daw yung tita ganda niya, kaya kuya na lang. At laging ang present yan sa mga vlog ko kung mapapansin nyo. At ayan guys, nabi ako ng atong 2 pirasong niyog. At ayan, sisimulan na natin na kayurin yan. Pero nga guys, matapos sa mahaba-habang kayuran, syempre andyan naman yung kakambal ko. At yung pala yung pinakapogi kong kapatid, syempre nagpapakain ngayon ng mga alaga niyang manok. At sabi ko nga bibidyohan ko siya para naman matandaan at may record nga ako dun sa mga manok para pagbalik ko ulit next year, matatandaan ko na dapat kakatayin na to. Pero natatawa-tawa nga lang yung kapatid ko. Nag-aalaga nga pala siya guys ng manok dyan. At during that time sabi ko nga sa kanya, yung kapitbahay namin ay nagpapasabog na ng mga palay. Which is dapat yung mga alagang manok ay nakakulong na. Kaya nga kapag syempre hindi naman nakakulong yan, ay talaga naman malalason yan. Lalo na kapag naglalason sila ng para sa mga pesteng daga. At
Ayan nga guys, talaga naman kinuhaan ko na para sabi ko nga meron akong remembrance dito. At yung pala guys ay makikita nyo sa likod ng bahay namin. At may extension nga kami dyan na dyan namin nilalagay yung mga manok. So ang sarap lang talaga guys sa probinsya kapag may mga alaga kang mga hayop. Syempre lalo na kapag manok dahil nga kapag meron kang mga bisita at hindi inasahan bigla-bigla ay meron kang ahabulin talaga. At yan naman ay masustansya dahil native yan at ibang-iba naman kapag binili mo nga sa palengke. At dito nga sa Manila guys, sobrang mahal naman talaga yung mga manok, lalong-lalo na kapag buhay pa kapag binili mo. Ewan ko ba kung anong diferensya ng buhay at sa patay? Siguro alam mo, sabihin mo na, charot lang po. At ito nga guys, ay makikita nyo naman yung tinatawag naming karusa at nga ay paboritong ang sakyan ng mga bata pa ako noon at medyo high-tech na nga ngayon. Hindi naman sa high-tech, social pala kasi nga yari na yun sa bakalo at may mga kahoy naman at yan ay nilalagay namin sa likod ng kalabaw. Habang dito nga ako guys sa aking inupuan talaga namang napapaisip ako at naalala ko yung mga panahong kabataan ko at masarap pa rin talaga guys umuwi sa pamilya. Syempre, ang dami mga good memories na maalala mo at masarap pa yung hangin dito at press ko nga at andyan nga yung kuya ko kasama yung kanyang kalabaw. Thank you for watching. Bye-bye!